Hello mga kagrit, magandang araw po sa inyo lahat. Today is March 7, 2024. Tulad po ng sinasabi natin sa inyo, magbababad na po tayo ng binhi kasi diretso hangyari yung gagawin natin nga sa San Antonio, Quezon. At dire-diretso na nating papatubigan at bukas ay malamang mag-spray na po tayo ng pre-emergent herbicide. Ngayon po ay nagpapatubig tayo ng D4, diniretso na natin yung D4 tapos gumawa tayo ng tinatawag na lateral canal, diretsuhang kanal. Para nang sa ganon, magtatakip na lang tayo sa mga bawat pinitak at kakalat na po yung tubig. Zero tillage na po to, wala na pong ginamit na makina talaga at ito po ay pinantay na lang ng mga kasama natin, yung mga tao yung kung may mga mataas-taas na lugar, ay pinapantay na lang po ng pala. So in the next almost 48 hours, meron na pong sabog ito. Then nilipat na po tayo sa kabilang area, more or less mga 1 hektarya po ito. Itong uunahin natin, kita nyo naman tindi ng alikabok ko. First time na daluyan ng tubig at hindi po talaga ng alikabok. Tsaga-tsaga talaga yung ganitong pagsasaka dahil kung hindi ka naman magsatsaga, hindi ka makaka-come up sa magandang sistema. Hindi mo kasi mapapantay yung pinita kapag hindi mo papatubigan, kaya kinakailangan patubigan mo muna bago mo mapapantay yung pinitak na yan. Kasi po sa pagpakontrol ng damo, kailangan pantay na pantay ang pinitak. So yung mga matataas-taas na lugar, ayan, tinagaan namin na tanggalin yung mga matataas, pinala. At ayan na nga, natubigan na nga yung buong area ng pinitak. Saka mo malalaman ngayon na yan po ay pantay na talaga. So yung kabuong area po, in-spray na natin ng bioenzyme. So hindi na po masyadong problema yung pagdami ng microbes. Yan naman po, once na nalagyan ng tubig ang isang pinitak, sinisarado na agad at nililipat na agad sa ibang pinitak. Doon sa mga nagbubukas ng mga bagong taniman, lalo na kung may ilog, ganito lang po ang sistema. Yung D4 talaga napakalakas na tubig na yan sa totoo lang. Kaya lang naman ito medyo mabagal ang usad ng tubig kasi nga basal ito. Pero nung hindi na namin i-divide sa dalawa, hindi na namin ginamit yung D2, diniretsa namin na D4, ang lakas po talaga ng tubig. So ang bilis namin ngayon. Actually pwede na magsabog bukas, kaya lang ngayon pa na ako nagbabad ng binhi. So in another 24 hours yung binhi na binabad ay iahon na natin at another 24 hours na naman ay i-incubate natin. Depende kung putok na po siya, saka natin aahonin yan pagka talagang putok na po yung binhi. Dapat po nasa 100%, 90 to 100% na putok na yung binhi bago natin isasabog. Today is March 7, 2024. Tutulugan na po ng mga kasama natin doon sa bukid para mapatubigan pa yung ibang area. At bukas ay mag-i-spray na po ako ng pre-emergent herbicide para pagka nagsabog ako ng binhi ko ay naunahan ko na po yung mga seeds ng damo na pag nakaramdam kasi yung seeds ng damo galing sa tag-init, matinding tuyo na po yan. Pag nakaramdam ng tubig yan ay mabilis pong sumibol yan, kaya dapat unahan ko po ng pre-emergent herbicide. Ang key factors po dito, dapat po talaga putok na putok yung butil ng palay para pag-spray natin ng pre-emergent herbicide, hindi na siya apektado ng direct hit 100. Ang maganda dito sa area na to, walang palay na dati. So yung i-prevent lang natin dito is talagang weeds lang, yung weeds na grasses, sedges, tsaka broadleaves. Pero pagdating doon sa mga drop-off seeds, wala kasi nga po ito ay bagong open na area. So tuloy-tuloy lang po itong ating update sa ating pagtatanim, pagsasabog tanim dito sa San Antonio, Quezon. At least para magkaroon ng idea yung mga farmers natin, lalo na doon sa mga bagong area na mga bubuksan ninyo. Tapos meron naman kayong source ng tubig o meron kayong tinatawag na deep well. Ganito ko lang po ginagawa. So parang saglit lang, within a week meron na po kayong tanim na palay or sabog tanim na palay. Jasmine 479, 25 kilos per hectare, tapos wala pong gagamitin synthetic fertilizer. Ito po ay pure organic fertilizer lang po gagamitin natin dito. Zero tillage, hindi na po natin inararo. Grenadier lang natin, hindi na natin inararo at pinantay lang ng pala yung mga medyo matataas-taas na lugar. Tapos ang patubig natin ay nanggaling lang po sa ilog, iniangat natin, medyo mataas po yung elevation ng inangatan, pero kaya po yan ng D4 at ito po yung technology natin na isinishare naman natin sa mga farmers. Dire-diretso lang po ang pagtutok dito sa ating munting channel, Noel Agri TV, dahil dito sa Noel Agri TV, farmers ang bida!